Brigada News FM. The Music and News Authority is now broadcasting in different major cities in the Philippines. Brigada News FM National 93.1. Brigada News FM Cebu City 89.5. Brigada News FM General Santos City 93.1. Brigada News FM Zamboanga City 88.3. Brigada News FM Cotabato City 89.3. Brigada News FM Toledo City 103.1. Brigada News FM Puerto Princesa Palawan 88.5. Brigada News FM San Carlos City Negros Occidental 95.7. Brigada News FM Coronadal City 99.3. Brigada News FM Calibo Aklan 102.9. Brigada News FM Daet Camarines Norte 102.5. Brigada News FM Cagayan de Oro 97.5. Brigada News FM Kidapawan City 102.9. Brigada News FM Tacloban City. Soon to air. Brigada News FM radio stations that will embrace and hit the airwaves in other cities in the country. 93.5. Brigada News FM Olongapo City 107.3. Brigada News FM Rojas City Capiz 95.1. Brigada News FM Iligan City 92.9. Brigada News FM Kawayan City Isabela 92.5. Brigada News FM Tuguegarao City 90.9. Brigada News FM Bogo City. Brigada News FM Davao City. Brigada News FM Butuan City. Brigada News FM Surigao City. Brigada News FM Valencia City Bukidnon. Brigada News FM Dumaguete City. Brigada News FM Bacolod City. Brigada News FM Iloilo City. Brigada News FM Baguio City. Brigada News FM, the Music and News Authority. Brigada Mass Media Corporation, now invading the nationwide broadcasting scene. And will soon have its mark in Philippine radio. One time, the New Filipino time, alas 12 at 3 ng tanghali. That time check was brought to you by DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Siksik sa mga bagong balita, rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DriveMax Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Sa headlines ng ating mga balita, kabrigada, namatay na sundalo sa Basilan encounter, mistulang pinubugawan ng ina para lamang umano magkanobya. Brigada Balita Nationwide. Apila ni Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo sa furlough sa apo, submitted for resolution na. Brigada Balita Nationwide. Senador Trillanes pinayuhan ang kampo ni Vice President Binay na maghintay para sa schedule ng debate. Drilon di obligahing humarap sa pet project probe. Department of Justice inalmahan ang unliquidated funds sa ahensya. At bagyong paeng nakalabas na ng Philippine territory. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali mga kabrigada, hatid sa inyo ng Brigada News FM Philippines. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula rito sa Brigada News FM National Headquarters, kami ang inyong mga tagahatid balita. Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Araw ngayon ng Martes, Nobyembre 4, 2014. 51 days before Christmas mga kabrigada, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada National. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada Balita Nationwide. Inilarawan ngayon ng ina ng isa sa 6 na mga sundalong nasawi sa nangyaring sagupaan sa Basilan encounter noong nagkarang araw ang sobrang pagmamahal at malasakit ng kanyang anak sa kanilang pamilya na lumaki umano sa hirap at pagsisikap.
Sa exclusive interview ng Brigada News FM kay Mrs. Elizabeth Corpus, ina ni Second Lieutenant John Galima Corpus, sinabi nito na simula nung nag-aaral pa lamang ang kanyang anak hanggang sa magkatrabaho ay wala umano siyang nalalaman na may pagkakataon ito na maghanap ng babae o girlfriend para magsilbing inspirasyon sa kanyang buhay. Ayon kay Mrs. Corpus, halos araw-araw na tumatawag sa kanya ang minamahal nitong anak upang ipaalam ang kanilang kalagayan at maging ang pamumuhay ng kanyang pamilya sa La Union. Sa katunayan, anya ay nagawa na rin itong hanapan ng babae ang kanyang anak para maging nobya nito, subalit marami pa umanong mga plano para sa pamilya ang kanyang anak na mistulang naglaho lamang dahil sa masakit umanong pangyayari sa nangyaring sagupaan na pilit umano nilang tinatanggap sa tulong na rin ng may kapal. Si June ba, Nanay Elizabeth, may kasintahan? Si Jano. Wala sir, wala. Sigurado ako sir kasi nung ring hap nila akong naghanap ng ng partner niya. Sir, laging binabanggit mga 3 weeks siguro, pero nung last na nag-usap kami nung Sunday, wala na siyang nabanggit. Sir, 3 days lang siyang kumontak sa akin. Sabi niya, mamaya na lang ulit ako tatawag ilang. Sabi naman niya, magkape muna ako. Yan po si Mrs. Elizabeth Corpus sa exclusive interview ng Brigada News FM. Sa kaugnay na balita, naniniwala si Ginang Elizabeth Corpus, ang ina ng napaslang na junior military officer sa nangyaring pananambang ng Abu Sayyaf sa Sumisip, Basilan, na may pagkukulang ang matataas na opisyal ng santrahang lakas ng bansa sa nangyari. Sa eksklusibong panayam ng Brigada News FM, ikinuwento ng Ginang na ilang araw bago nangyari ang ambush incident, nabanggit na umano sa kanya ni Second Lieutenant June Galima Corpus ang tungkol sa intelligence report na planong pagsalakay ng mga bandido sa lugar. Pero sa kabila umano ng banta, binawasan pa umano ang mga sundalong nagbabantay sa nasabing detachment. Humirit pa umano ng backup ang kanyang anak, subalit 3 tauhan lamang ang ibinigay sa kanya. Ang tubong La Union na si Corpus ay pang-4 sa 7 anak ng mag-asawang Crescencio at Elizabeth. Napag-alaman na nasa second year college na ito sa kursong BS Engineering sa Don Mariano Marcos State University nang madesisyon itong pumasok sa Philippine Military Academy noong April 2010. Naniniwala pa ang naulilang ina na hindi dapat kaagad na isinabak sa giyera ang kanyang anak dahil bagong nagtapos lamang ito sa Philippine Military Academy. Brigada Balita Nationwide. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Nanindigan ngayon ang kampo ni Vice President Jejo Marbinay na hindi nito aatrasan ang nilulutong debate laban kay Senador Antonio Trillanes IV, pero ito umano ay mangyayari lamang sa tamang panahon. Sa panayam ng Brigada News FM kay Attorney J.V. Bautista, umalma ito sa binigay na deadline ng Senador kung kailan mangyayari ang kanilang tapatan. Git pa ng tumatayong Interim Secretary General ng Partidong United Nationalist Alliance, masyado pang maraming trabaho ang pangalawang Pangulo kung kaya't hindi pa anya may takda ang one-on-one debate. O narito inihayag ni Trillanes na mayroon lamang hanggang Nobyembre 22 si Binay para ituloy ang hamon nitong debate. Ayon pa sa Senador na tila wala umanong isang salita ang kampo ng pangalawang Pangulo dahil matapos niyang tanggapin ang hamong debate ay mistulang umiiwas na ito ngayon. Kinumpirma naman ni KBP President Herman Zibas Banyo na nagkaroon ng conflict in schedule kung kaya't kailangan ipagpaliban ang nasabing political event na una na itinakda sana ngayong Nobyembre. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, inaasahang maglalabas ng desisyon ngayong araw ang Sandigan Bayan 1st Division kaugnay sa panibagong apila ni dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo para makadalo at makasama sa matagal ang kanyang namatay na apo na 1 taong gulang. Sa pagdinig ng korte nitong umaga sa apila ng pamilya Arroyo, submitted for resolution na ang kanilang inihaing mosyon. Napag-alaman na kagabi ay 2 oras lamang ang ibinigay ng korte upang madalaw ni Mrs. Arroyo ang apo. Labis naman ang pag-iyak ng lola nang makita ang apong si Hugo na namatay sa congenital heart disease. Si Hugo ay anak ni na Luli at Luigi Bernas na paboritong apo ni Arroyo at laging dumadalaw sa kanya sa Veterans Memorial Medical Center. Sa ngayon ay wala pang schedule ng libing sa apo ni Arroyo na nakaburol sa Forbes Park. Brigada Balita Nationwide. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Kuha muna tayo ng update mula mismo dyan sa sitwasyon sa Legazpi City sa Albay. Kaugnay pa rin
sa lagay ng Bulkang Mayon. Brigada Richard Barba, ang ating correspondent live and direct mula dyan sa Albay. Ibrigada mo. Brigada Live Report. Richard. Ng pagtaas ng alarma o alert level, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology muling pinanindigan ng mga eksperto sa tanggapan ang hindi pagbaba ng alarma ng bundok o ng Bulkang Mayon. Ito ang resulta sa kanilang masusing pag-aaral, ang komprehensibong desisyon ng iba't ibang kinatawan ng PBOX gaya ng volcanologist, geology, geochemist at tanggapan ng direktor. Binigyang diin ni Ed Laguerta, ang resident volcanologist. Batay sa datos, kahit walang gaanong naitalang paglindol at trackfall event ang bulkan at halos normal ito sa pisikal kung titingnan, subalit sa loob patuloy anya na hindi normal ang aktibidad, kaya hindi pwedeng itaas o ibaba ang alert level nito. Nairestro rin ng PBOX ang halos sa 30 million cubic meters na magma sa loob ng naturang bulkan at patuloy ang dahang-dahang paggalaw ng magma pataas sa bunganga nito. Naitala ang dalawang rockfall event, moderato at maputing usok. Inflation pa rin o inflated ang naturang bulkan. Mula rito sa lalawigan ng Albay, Richard B. Brigada News. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balitang nasyonal, kabrigada, maring pinabulaanan ngayon ng Department of Justice ang lumalabas na ulat na nasa panglimang pwesto ang ahensya na may kabuang 617 million pesos na unliquidated cash advances. Sa isang pahinang mensahe ng Department of Justice, kinontra nito ang lumalabas na balita sa pahayagan na ang DOJ ay may milyong peso na unliquidated cash. Binigyan din pa ng DOJ na halos lahat ng mga pundong nagamit ng kagawaran ay naisumite na sa COA habang hinihintay na lamang nila ang credit advice mula sa COA Central Office. Paliwanag pa ng ahensya na tumatalima ang DOJ sa full transparency habang ang hindi lamang umano na liquidate na pondo para sa 2013 ay umaabot sa 470,000 pesos na siyang ginamit sa anibersaryo ng Office of the Alternative Dispute Resolution. Samantalang nasa 420,000 pesos naman ang nagamit sa mga operasyon ng Interagency Council Against Trafficking na siyang isinailalim na sa liquidation. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Hindi umano oobligahin ng Senate Blue Ribbon Committee si Senate President Franklin Drilon na humarap sa ipapatawag na investigasyon kaugnay sa sinasabing overpriced na Iloilo Convention Center, ang pet project ng Ilonggo Senator. Sa isang pahayag, sinabi ni Committee Chair Senator Teofisto Ginggona III na bilang kortesiya umano, hindi niya pipilitin ang Senate President na humarap sa pagdinig. Ang investigasyon ay ipinatawag ni Ginggona sa harap ng hamon ng ilang mambabatas na maimbestigahan ang mga kaalyado ng Pangulong Benigno Aquino III na nahaharap sa mga aligasyon ng katiwalian. Maaalala na naghain ng kasong plunder sa Office of the Ombudsman si dating Iloilo Provincial Administrator Manuel Mejorada Jr. laban sa mambabatas at ilang opisyal ng Malacanang kaugnay sa kinukwestong proyekto. Maliban kay Drilon, ay kasama rin sa mga sinampahan ng kaso ay Sina Tourism Secretary Ramon Jimenez Jr. at DPWH Secretary Rogelio Singson. Brigada Balita Nationwide. Sa iba pang balita, inalmahan naman ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa paggamit ng salitang all-out war laban sa banidong abo sa Yap kaugnay sa nagpapatuloy na operasyon. Kasunod na rin ang nangyaring sagupaan noong nakarang araw ng kinamatay ng nasa 6 na mga sundalo. Ayon kay EFP-PIO Chief Lieutenant Colonel Harold Cabunok, nagiging maingat lamang ang militar sa paggamit ng nasabing termino, lalo na't layunin lamang umano nila na magpakalat ng maraming tropa sa lugar upang bigyang proteksyon ang mga residente na naninirahan doon. Nais din kasing tiyakin ng AFP na matigil na rin ang extortion activity ng mga
mga rebelde, lalo na sa lalawigan ng sulok kung kaya't nararapat ng salitang war ang gagamitin. Mas angkop din anyang gamitin ang salitang law enforcement laban sa mga bandido sa halip na all-out war. Sa ngayon ay naghihintay pa rin sila ng opisyal na kautusan mula sa kanila mga pinuno kung ano ang susunod nilang hakbang, lalo na sa may barangay Libog sa Sumisip, Basilan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, tayo live na naririnig din ngayon sa Brigada News FM sa Cebu, Brigada News FM sa General Santos, Brigada News FM sa Zamboanga City, Brigada News FM dira sa Coronadal City, Brigada News FM sa Toledo City sa Cebu, at maging dyan sa Brigada News FM sa Cotabato City. At tayo po ay naririnig din sa Brigada News FM Puerto Princesa, Palawan, Brigada News FM San Carlos City, Negros Occidental, Brigada News FM Camarines Norte, Brigada News FM Daet Camarines Norte, at Brigada News FM Kalibo, Aklan. At maging dyan sa Brigada News FM, bagong bukas yan kabrigada, ang Brigada News FM Kidapawan at Brigada News FM Tacloban. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Sa ulat panahon tayo mga kabrigada. Nasa labas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Paeng batay sa final bulletin ng Pag-asa. Huling namataan ngayong tanghali ang bagyo sa layong 1,372 km sa silangan ng Basco, Batanes. Bahagya rin itong humina sa taglay na maximum sustained winds na umaabot sa 185 km per hour. Malapit po yan sa gitna at may pabugsong umaabot sa 220 km per hour. Ito ay umuusad sa pangkalahatang direksyon, pahilaga-hilagang silangan sa bilis na 19 km per hour. Sa kabila nito, nakataas pa rin ang gale warning ng Weather Bureau sa northern at eastern seaboard ng Luzon at maging sa eastern seaboard ng Visayas dahil sa inaasahang malakas na hampas ng alon. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, yan ang unang bahagi ng ating pagbabalita na siyang live inihatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule para tuldukan kabrigada ang inyong sakit at ng Dry Max Adult Herbal Capsule para kay tatagal. Kasama pa rin ng inyong mga kabrigada ngayong tanghali, Brigada Luna Agimat at Brigada Joffrey Bong Kagape. Manatiling nakatutok kabrigada sa Brigada News FM Philippines ngayong tanghali at maging sa www.brigada.ph. One time, the New Filipino Time, 12:17 ng tanghali. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Kataw, anak! Alam mo pare, napansin ko. Ha? Ang alin? Kasi lagi mo na lang kinakausap sarili mo. Hindi kaya nababaliw ka na? Di naman siguro pare. Ha? Bakit? Kasi hindi ko naman sinasagot eh. Ay! Okay kayo! Nakakabahala kung may sakit ka na diabetes, cancer, lung problem, kidney failure, at iba pa. Nangangayayat na ako dahil sa sakit ko. Kailangan mo ng proteksyon kasama ang regular medication upang labanan ang mga sakit. Power Cells Herbal Capsule. Taglay ng Power Cells ang natural na mga sangkap tulad ng garlic, cayenne pepper, mustard seed at cinnamon bark. Kaya para sa buong pamilyang protektado, Power Cells Herbal Capsule. Power Cells Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika. No approved therapeutic claims. Umaga pa lang. Tutok sa araw. Pero sa pagmamaneo, di umayaw. Ay, overtime pa sa opisina. Sa maghapong performance sa trabaho, paano naman si Mrs. niyan? Pa, ligo lang ako ha. Ay, naku. Tinulugan na naman ako. Wala nang time kay Mrs.? Mag-exercise ka kasi, kumain ng tama at mag-Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Pa, ligo lang ako ha.
Ready ka ba? Anytime. ThriveMax Herbal Dietary Supplement Capsule. Now available at Watson's, South Star Drug, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Mag-text o tumawag sa 0932-282-8805 para sa karagdagang impormasyon. Ang Power Cells Herbal Capsule at ThriveMax Dietary Supplement Capsule ay available na sa lahat ng Watson's Drugstore nationwide. Malonzo's Pharmacy, Tagkawayan Public Market, The Trusted Generics, Labu Public Market, Camarines Norte, St. Jude Pharmacy, Tayabas, Quezon, Era Pharmacy, Calawag Public Market, Quezon.